Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa upang gunitain natin si San Blas, Obispo at Martir. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Buhay pananampalataya ang tinuturo ng ating Panginoong Kristo sa mabuting balita upang ito'y panindigan natin at ngayon nga'y ipapahayag natin sa panalangin na naway ang buhay pananampalataya maging daan, tunay na kahulugan ng buhay na hinuhubog tayo sa tamang landas sa matuwid nating pamumuhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa wanang pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamta namin araw-araw at sa inyong paglingap sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod.
Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, kung nag-iisa, bihong may dalang mabuting balita. Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaaz. Dumating naman ng kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. "Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat na naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalita ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang makawal na nahihiyang magpakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na at wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ng lingkod mo'y tulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa rin siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating isang lalaki nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao, nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapaggamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus
ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyo nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibasay, alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang sa salita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis pa at nananagoy. Pagpasok niya sa kanya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Medyo mahaba ang ating salaysay ng mabuting balita ang ating binasa ngayon at nabuo ang isang kasaysayan na talagang hindi lang ito minsan naganap, kundi palagian pa itong nagaganap noong panahon ni Kristo at binigyan din ng daan na nagaganap ito hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa wakas ng panahon. Sapagkat sa pamamagitan lamang nitong itong kwentong ito, nagbibigay ito halaga at kahulugan sa pananalig sa Diyos, sa buhay pananampalataya ng mga tunay na naniniwala sa buhay pananampalatayang ang Diyos ay kapiling natin, nagpapagaling sa anong pamang uri ng karamdaman, nagbibigay kahulugan sa matuwid nating pamumuhay, biyayang nagpapabanal, biyayang nagbibigay pagtulong sa ano pamang pagharap ng hirap sa buhay ng mga taong nananampalataya. Pagdiriwang po natin ang paggunita natin kay San Blas na siya'y nabuhay noong 3 siglo, 3rd century, early 3rd century.
ng kilalang taong ito hanggang sa kasalukuyan. 21st century na tayo, ang habang panahon na noon. Pero iba ang patakaran ng buhay noon. Iba ang kalalagayan. Pero iisa ang buhay pananampalataya man din ni San Blas upang pananampalatayang ito'y nagbigay ng diwa at kahulugan ng bukas ng puso't isipan ng mga tao sa pagtatanong, sino ito San Blas na ito na naging martir? Sino siyang maging obispo at nagbuwis ng kanyang buhay at taon-taon binibigyan ng halaga ng simbahan sa pagdiriwang ng banal na misa ang pagtatalaga natin sa ilalim ng kanyang kapangyarihang siya'y tunay na nagpapagaling sa anupamang karamdaman sa lalamunan. Mamaya gaganapin natin ang pagbabasbas ng mga kasama natin sa pagdiriwang ng banal na misa upang alisin ano pamang sakit o karamdaman ng kanilang mga lalamunan. At si San Blas ang santo na tatnawagan natin para maging isang daan o maging daan sa kagalingang ipagkakalob ng Diyos sa magitan ng taong nagpahayag, nagbuwis ng buhay at nagbigay sa mga tao ng mga panukalang hindi malilimutan na siya'y nabibilang sa simbahang ating ding pinabibilangan. Kaya sa takbo ng istorya ng ating buhay ng pananampalataya, naroon ang isang humihiling sa ating Jesucristo na sumama sa kanilang bahay sa si Jairo sapagkat nanganganib na ang buhay ng kanyang anak at talagang kailangan sumama si Jesus upang sabihin ng tagapamahala ng sinagogang ito na si Jairo, patungan lang po niyo ng inyong kamay ay sapat na sapat ang aking dalagang anak ay may malubhang karamdaman. Sumama naman si Jesus. At habang sila pumupunta sa bahay ng tagapamahala ng sinagogang si Jairo, ay maraming tao ang nagsisiksikan, maraming tao ang gusto makita si Jesus, at kapuna-puna may isang babae na naroon at hindi siya makasingit sa dami ng mga tao at kanyang winika, mahipo ko lamang ang laylayin ng kanyang damit ay sapat na upang ako'y gumaling sapagkat ako'y dinurugo sa loob ng 12 taon. Ganun nga ang ginawa ng babaeng ito. Lo and behold, anong himala ang nangyari ay nawala ang karamdaman ng babaeng ito upang noong harapin siya na ating Jesucristo, sabihin, ikaw ba ang humipo sa akin? Aking daylayan ng damit? Opo, manali ka sa Diyos, nananampalataya ka, iyan ang nagpagaling sa iyo. At habang sila naglalakad, papunta doon sa bahay ni Jairo, ay marami na sumalubong sa kanya. Wala na pong pagkasa, patay na po ang anak ni Jairo na dalagdita na 12 taong gulang na kabata-bata. Kaya sabi ni Kristo, halika, at pumunta sila sa silid na naroon ng bata, at ang batang ito ay buhay. Pinatayo ni Jesus at upang sabi, sige, ayan na ang inyong anak, binigay sa kanyang mga magulang at nagbilin pa, huwag niyong babalita ito kanino man at pakainin ninyo ang bata. Kaya sa pagdaloy ng mga kasaysayang iisa ang pinapahayag tungkol sa buhay pananampalataya, may bahayag ang ating Jesucristo. Dito tayo magkakaroon ng ugnayan sa isa't isa. Inakaw na namin binibigay sa ating Panginoon Jesucristo nung nangyari kay Jairo sa dalaga na 12 taon ng dinudugo at doon sa anak ni Jairo na si Jairo ang tagapamahala ng sinagoga na humihiling na gumaling ang kanyang anak. Kaya maraming kasaysayan ng buhay ika nga na patong-patong kaya o kahanay-hanay, pero isa ang binibigay na diwa, buhay pananampalataya. Yan ang naging saksi ni San Blas na ating ginugunita ngayon, Bishop and Martyr. Ang buhay pananampalataya, magbibigay ito ng kagalingan sa lahat na nananagoy upang gumaling sa kanilang mga karamdaman. Ipagkakalob ito ng Diyos, bakit ang hindi?
Sapagkat ang Diyos ay butihin sa lahat, ang Diyos ay pagpapala, man din ang pinapahayag, ipinagkakaloob sa mga tao. As ikalawa nating diwa na pagnininilay, walang hindi magaganap sa kapangyarihan ng Diyos na tunay ngang may makakamit tayong kagalingan na papagalingin niya anuman ang ating karamdaman. At syempre, katlo natin pagnininilay, paano yon? Ano nangyari? At bakit si Jesus ay ganito ang kanyang mga pahayag? Sapagkat ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Manampalataya tayo, manalig sa Diyos, sapagkat ang lahat ng ito ay pagkakalob sa atin ng poong may kapal. Upang tayo maging maligaya sa tanang ating buhay, punong-puno tayo ng kagalakan, at ito na nga, tayo'y may kagalakang natitipon sa pagdiriwang ng banal na misa. Nawa patuloy tayong manampalataya, hindi naalis ito. Naway ito'y paninindigan natin upang itong ugnayang buhay natin sa Diyos, sa Kanyang mapagpalang pag-aaruga. Nawa sa pamagitan banal na misa ito'y mamula tayo sa katotohanan. We live by the faith in God that He will always bestow upon us all His blessings and all His spiritual blessings and everything that we need. Manangan tayo at magtiwala tayo sa Diyos ng lahat ng pagkakalob sa atin upang ito'y pahayag. Tuning ang tayo'y minamahal ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, tayo manalangin sa Diyos Ama upang pagtibayan natin palagian ang buhay pananampalataya at upang tayo maging kasangkapan, pagpapalaganap nito sa mga taong lalong-lalo nang sama-sama tayo ngayon sa pagdiriwang. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Simbahang Katolika sa buong daigdig naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor at mga nurse at yung mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang siyensya sa paggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa nito upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya mga nagsisikap kami para maitaguyod namin ang buhay pananampalataya at tunay nga kami nananalig sa iyo, mo kami babayaan sa marami naming pagdulog sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na ang buhay pananampalataya ay kanyang pinahayag, binigyang kahulugan at panukala sa buhay, maniwala at gagamitin namin ang mga bagay na ito sa diwa at kahulugan ng aming pang-araw-araw na buhay. Kaya dinggin mo nawa itong aming mga samot daing at ang lahat na ito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdudulot ng tumpay sa pagpapakasakit ni San Blas sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may pananindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nagbubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso,
at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Blas na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Kagalinga handog ang patuloy dakilang pag-ibig ng Diyos mapapasa atin upang lang nating maitampok sa buhay ating ngayong awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong Martires San Blas sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagdiriwang ng pagtatanghal sa kabanbalan ng sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod at sa ating mga panalangin. At sa pandang huli, ito magbibigay sa atin ng pagpapala at bendisyon sa pagtatapos nitong ating banal na gawain. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang pinaninindigang pananampalataya sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay na kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ng may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan
ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremum celui et antiquum documentum novo cedat litui restet ides supplementum sensum defectumi genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sire benedictio procidenti abot noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestitis Diei. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramenто
sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba